Mahiwaga nga matipapakalo! Ang alamat ng kung bakit maalat yung dagat. Oh, Bakit nga ba maalat yung dagat? interesting. Alam mo yon? Hindi ko alam. Ay, hindi mo alam. So, makinig muna kayo ha. Tabi muna, ako muna. Okay. At alam nating lahat na kapag kayo ay na-stranded sa karagatan, nakita niyo sa movies, sa mga Discovery Channel, sa mga travel show, mga survival show, palaging pinapaalala na kapag kayo ay na-stranded sa gitna ng karagatan ng dagat, hindi advisable na inumin ang tubig dagat. Hindi ina-advise yan. Walang pala yun. Kahit oho na oho ka na, hindi ina-advise na inumin ang tubig dagat. Masama yun. Nung unang panahon, Papa Jepoy, ang mga tao sa silangan ay nagpupunta pa sa kanluran upang makipagpalitan ng kalakal. Ang mga katutubo sa silangan ay maraming asukal na naimbak. Ito ang ipinamamalit nila upang makakuha naman ng asin. Sapagkat higit na nangangailangan ng asin ang silangan. Ang mga katutubo na ang nagpupunta sa kabilang ibayo ng dagat. Ang problemang pagpunta sa kabilang dagat ay iniinda ng mga katutubo, Papa Jepoy. May nakapagpayo, dapat magpatulong na sila kay ang ngalo. Nahirapan sila. So, yung itong iniinda nila kung paano sila tumawid doon sa dagat. Sabi ng bangus, paano kaya tayo makatawid doon sa dagat, no? Yung bangus. Nahirapan sila doon sa dagat. Wala pa ako nakitang bangus sa dagat. Ha? Tabang yan. Sa tabang yan. Wala ba yung bangus? Wala. Wala bang bangus dyan? Ha? Tabang yan yung bangus, ha? Ayos ka. Sa tabang yan. Ha? Huwag mo sabihin sa dagat merong crocodile. Ha? Tatampalin ko ang mukha mo. Yun din, yung yung hirap na hirap yung mga isdang. Talagang mahirapan yung bangus. Hindi naman siya dapat doon eh. Gunggong ka pala. Tapos? Hindi. Ito. Hirap na hirap nga silang Papa Jepoy. Hirap silang bumiyahe, hirap silang makadaan. Kaya merong nakapagpayo na dapat magpatulong daw sila dito kay ang ngalo. Yun yung pangalan niya, ang ngalo. Upang mabawasan ang kanilang kapaguran. Si ang ngalo, isa pala itong Papa Jepoy. May bangus daw sa dagat. Mali ba ako? May bangus sa dagat, gunggong ka sa... Hindi ka ba nagtaka? Yung bangus, hirap na hirap tumawid doon sa dagat. Nandun sila sa dagat. Gunggong. So anyway, Papa Jepoy, si Anggalo pala yung dito, solusyon. Si Anggalo, isa palang higante. So ngayon, para makatawid sila, si Anggalo, sobrang tangkad. Kaya pag binitbit ka ni Anggalo, hindi ka malulunod. Kahit gaano pa kalalim, Papa Jepoy. Ngayon, yun yung solusyon nila para makatawid dun sa kabilang dagat, sa kabilang isla. Kailangan nila yung higante na si Angulo. Si Angulo. Nakikita ang mga binti niya kapag nahiga at inilatag ang buong katawan sa karagatan. Kapag tumayo naman ay tuhod lang niya ang pinaka matarik na bundok. Grabe, Papa Jepoy. Sa suhod lang niya. Oo. Hanggang malaki yan. Sobrang laki talaga. Pero kahit isang dambuhalang higante, mabait at matulungin siya. Oh. Napapayag ng mga tao na ilatag ni Angulo or ang ngalo
ang mga binti sa karagatan. Nanulay na sa mga binti ng higante ang mga katutubo upang ihatid ang sako-sakong asukal bilang pamalit ng sako-sakong asin na kinakailangan. Sobrang laki pala talaga nito, Papa Jepoy. Doon lang sila tumatawid sa katawan ni ang ngalo. Ginawa nilang tulay. Oo. Kumbaga ba parang San Juanico Bridge from Samar to... Asan nga yung connection niyan, Papa Jepoy? Samar to ano yan? Alin? Yung San Juanico Bridge, Oh. yung Marcos Bridge. San Juanico? Oo. Sa Leyte? Leyte. Oh. Saan nag-connect yan? Samar to ano yan? Leyte yan, di ba? Oh. Oh, parang ganun siya. Samar to Binondo. Binon. Parang Jones Bridge yun. O yan, tumulay na kayo. Sabi nung higante, sisikapin kong hindi galaw ang mga binti ko nang makatulay kayong paroon at parito. Oh. Karga sa likod ang mga sako ng asukal, isa-isang tumatawid na itong mga katutubo, Papa Jepoy, sa binti ni ang ngalo. Maingat silang tumatawid, Papa Jepoy. Takot silang madulas at malunod sa gitna ng dagat. Matagal-tagal din ang paglalakbay nila. Naibaba nila ang asukal sa ibayong dagat pero hindi na malayan ng lahat na may ilang sakong nabutas. Kaya nabudburan ng asukal ang ilang bahagi ng binti ng higante, Papa Jepoy. Kaya napapansin mo, pag nasa gitna ka ng dagat, medyo manamis-namis. Siguro yan yung, May sukal. yung mga asukal na yan. Totoo ang kasabihan kung saan naroon ang asukal, tiyak na patungo doon ang mga langgam. Tama. Oo. Sa pagbabalik ng mga katutubo ay masasaya na nilang dala-dala ang inangkat na mga sako ng asin. Barter pala to, palitan pala to. Natutuwa sila sapagkat makababalik ang bawat isa, dala-dala ang produktong labis na kinakailangan sa kabuhayan. Hindi napansin ang lahat na sa pag-akyat nila sa binti ni ang ngalo ay kasabay nila ang mapupulang langgam na nakaamoy ng matamis na asukal. Nilanggam ngayon si Anggol. Oo. Kung maraming katutubo ang nanunulay na pasan-pasan ng mga asin, ay maraming langgam ang gumagapang at handang kumagat sa sinumang mabalingan. Sapagkat lubos na sensitibo ang balat ng higanteng maramdamin na pasigaw ito na ikinagimbal ng mga tao. Higante! Ganyan ang boses? Yan yung boses. Sigurado ka higante yan? Oo! Ang lihit ng boses! Para si Tweety Bird! Sabi niyo, may lara! Sigurado ka higante yan! Sabi niya, Oh. Kinakagat ako! Lumapit kayo! nang hindi na matiis ang pangangagat ng mga langgam sa binting may katamisan ay iginalaw ni ang ngalo ang mga paa at ayun na nga, Hindi ko na mapigilan! Tumalon na kayo! Sino tumalon? ha? Yung mga langgam? Ha? O yung bangus? At yun ang dahilan, Papa Jepoy, dahil nga barter, 'di ba? Pabalik na sila. Karga, Sino? karga. Yung mga langgam? Di, yung mga tao. Ay, mga tao. Ngayon, karga-karga nila yung asin, Papa Jepoy. Oh. Nagalaw nga. Oh. Nalaglag yung mga maraming asin, Papa Jepoy. Saan nalaglag? Ha? Sa mga bangus? Ha? Doon sa dagat. Oo. Nalaglag yung mga asin. Pero, Pero, sa pangyayaring iyon, mas inuna niyang iligtas itong mga tao, Papa Jepoy. Oo, mas inuna niyang iligtas itong mga tao. Pero yung asin talaga, nalaglag na sa dagat. sa dagat. Kaya, yun yung dahilan na yung tubig ngayon Sa dagat. ay maalat na. Dahil sa Asin. higante. Oo, na asin na mga nalalaglag. Yun yung reason doon. At simula noon, ang dagat na ating nilalangoyan ngayon ay Ay, naging maalat na. Oo. At saka kaihi ng mga isda. isda.
Sigurado ka, higante yan. Parang hindi naman higante yan. Lahat ng pagmamahal. Barangay LS 97.1 Number 1